Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos. Kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang dalawa kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at mabibigyan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway,
napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Tayo pong lahat. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Tugon. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Tugon. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin na akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. Iniligtas mo si David mong lingkod. Tugon. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro. At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po? Kamusta po? Happy birthday. Sige po. Sa atin pong ngayon ay huling araw na, kung tutusin po, ng ika-33 linggo. Dahil mamayang gabi, tatawid na tayo patungo sa pagpapalit ng kalendaryo ng simbahan. So, mamayang gabi,
Pasisimulan na natin ang pagdiriwang ng Kristong Hari. Yan. Sa susunod na Sabado o Linggo, Adbyento na tayo. Lahat ay may katapusan. Kahit ang kalendaryo natin may katapusan para magsimula ulit ng panibagong taon. So, may katapusan ng buhay pero magsisimula muli ang bagong buhay. Tapos na ang buhay na 46, magsisimula na sa panibagong buhay ng 47. Tingnan natin kung aabot tayo sa 48. No? Aabot ba tayo sa 50? Aabot ba tayo? Kasi mahalaga po na yung sa pagitan, ano ang ginagawa natin sa ating mga buhay. Tayo kaya ay magkakaroon ng buhay sa kabila o tapos na talaga. Sa pananampalataya natin, napakahalaga ng pinangahawakan natin ang buhay sa kabila. Buhay pagkatapos ng buhay dito. Bahagi yan ng pananampalataya. No? Ang pag namatay tayo, mabubuhay tayo muli dahil kay Kristo. So, at pag nabuhay tayo, sabi ni Kristo, katulad tayo ng mga anghel. Hindi tayo pag namatay, magkakaroon tayo ng panibagong buhay, magiging ipis ka, daga, ibon, ano pa bang mga, kaya paro-paro, di ba kayo pag may nakitang paro-paro, ay si Lolo yun, naging paro-paro. Di ba, no? Pag ganyan mga paniniwala natin. So, hindi tayo magiging kung anumang mga insekto. Tayo po ay, tayo pa rin, tao pa rin, pero sumakabilang buhay. Sabihin nyo nga po, mindset. Yan, mindset lang yan, ha? Kailangan natin ayusin ang ating mga mindset. Tingnan natin, balikan po natin, bago matapos ang linggong ito, balikan natin ang mga mensahe ni Jesus na ibinigay sa buong linggong ito. Baka tandaan niyo po, ha? At least, tumimo man sa ating isipan yung kanyang mga salita. Nung Lunes, sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Mangyari ang ibig mo. Kaya pinagaling ka dahil sa iyong paniniwala. So, mindset. Kapag inisip mo, kaya mo, kaya mo. Pag inisip mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Mindset lang. Pag inisip mo, mahirap lang ako, talagang mahirap ka. Pero kung mindset mo, okay lang, kahit mahirap, okay lang, hindi kinakailangan mag-astang mahirap. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mindset lang, ha? Nung Martes, ang sabi naman sa kwento na ibinigay sa atin kay Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Yung mindset kasi ni Zaccheo, makasalanan na siya. Wala nang tatanggap sa kanya. Pero binago yun ni Jesus nang siya po ay anyayahan o tawagin mismo ni Jesus. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa mindset ni Zaccheo. Pwede pa palang magbago. Pwede pa pala. May tatanggap pa pala sa kanya. Hindi dahil nagbago na siya, kundi sa kung ano siya sa kasalukuyan. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, ito siguro yung sagot doon sa mga tanong na bakit sila yumayaman, bakit tayo hindi. Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. So, lahat ay binigyan, depende na nga lang sa attitude. Kung paano mo pinalalago, paano mo ginagamit ang mga grasya o mga biyaya na ibinibigay sa iyo. Kaya sila umaasenso. O ngayon, kung hindi ka umasenso, problema mo yan. Di ba? Tingnan mo rin, ha? Baka pwedeng bawasan yung katamaran. Baka pwedeng bawasan yung asa na lang, ha? Magsumikap talaga. At ang taong nagsusumikap, meron talagang may higop na masarap na sabaw. Nung Webes, ang sabi naman ni Kristo, at sinabi niya, kung nalalaman mo lang sa araw na ito kung ano ang magdudulot sa iyo ng kapayapaan.
Ngayon ba? Ngayon, sa kung anong mayroon ka, masasabi mo ba na mayroon kang peace of mind? Yung mayroon ka, yan yung dinadasal ng iba na sana magkaroon. Ngayon, ikaw mismo, mayroon ka. Yan ba nakakapagdulot sa iyo ng kapayapaan? O wala pa rin? Kulang pa rin. Kasi nga, hanggat hindi natin tinatanggap si Jesus, walang peace of mind. Sabihin nyo nga ulit, mindset. Yan, mindset lang, ha? Kahapon, Biyernes, ang sabi ni Kristo, ang aking bahay, o ginamit po yung quotation, dahil nga si Kristo ay nagalit na at pinagtabuyan niya yung mga nagtitinda, mga ginawang pugad ng magnanakaw ang templo, kaya winasiwas niya, pinagtataboy niya yung mga table na mga nagpapalit ng pera, at ang paalala niya, ang bahay ay tatawagin bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. At ngayon po, sabi ni Kristo, tungkol sa usapin sa kabilang buhay, ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sino po dito yung may asawa? Wala na. Lahat kayo dalaga dito? Maraming dalaga sa solidad? Yung nag-asawa, nakapag-asawa na, iba patay na. Wala talaga, konti lang. Para kayong mga Pero kung sakasakali po, kung sakasakali na namatay na yung asawa mo at hanggang ngayon ay nagmumukmuk ka, ano ba? Meron ba? Kung sakali lang naman, kung sakali, baka pwede ka nang mag-move on. Kasi nga, hindi ka niya naiisip. Kasi sabi, pag namatay, yung karapat-dapat, hindi ko alam, kayo nakakakilala sa naging asawa ninyo, kung siya ba ay nasa langit o nasa impyerno. Hindi ko alam, di natin alam eh. Pero kung sakasakali, kung nasa impyerno yan, sa tingin mo, naiisip ka pa niyan? Kung puro apoy yung nararanasan niya, puro hirap ang nararanasan niya? O kung nasa langit naman, sa tingin mo, naiisip ka pa niyan? Ang sabi ni Kristo, para na silang anghel. Okay na sila doon. Baka ikaw yung hindi pa okay. Diba? Baka ikaw hindi ka pa okay. At dahil hindi ka okay, kung ano-ano pinagagagawa mo sa buhay mo, paano ka makakapunta sa kabilang buhay? Totoo nga may kabilang buhay. Kaya nga yung mindset mo, mayroong naghihintay sa kabila, yung buhay sa kabila, yung mindset natin, ano bang buhay ang naghihintay sa akin sa kabila, sa ginagawa ko, sa buhay ko ngayon? So kung wala kang ganitong mindset na may langit, may impyerno, yun talaga yun. Kaya mamumuhay tayo na para bang hindi kailangan sundin ng Diyos. Kayo, Brad, saan ba kayo? Pagising ko kanina, uy, buhay pa ako. Another life, simula ng another year. Diba? Ibig sabihin, lagi mayroong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa atin para mapaghandaan ang buhay sa kabila. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Saan kaya yan? Diba? Mabuhay, dito pa lang, mabuhay ka, dito pa lang, mabuhay ka na. At pag sinabing mabuhay ka ayon sa turo at aral ni Jesus. So, mag-evaluate ka. Yung buhay mo ba ngayon ayon sa aral at turo ni Jesus? Kasi kung wala, alam mo na kung ano mangyayari. Wala na po, Sa langit, ang sabi ni Kristo, sa kanyang pagkakapaliwanag, sa langit, hindi tayo doon, hihintayin kita sa langit, tapos doon na kayo bilang pamilya. Hindi na.
Hindi na kayo magkapatid, hindi na kayo mag-ina, hindi na kayo, kasi lahat tayo, sabi, kung makakarating tayo doon, lahat tayo mga anghel na. Ayaw mo ba maging anghel? Tingnan natin. Baka bukas makita mo na, no? Tingnan natin. Sabihin nyo, no? Pero yun nga lang, pag nandun ka na, tandaan nyo po ito, ha? Pag nandun ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. Maliban na lang kung pagkalooban ka ng Diyos ng grasya na magparamdam. O, hindi eh. Talagang pag nandun ka na, nasa langit ka na, nanaisin mo pa bang bumalik? Kaya tigil-tigilan nyo yung nakita ko si ganito, nakita ko si ganito. Hindi tayo ganon. Kaya nga yung pananampalataya natin eh. Pag may namatay, nakita ko siya, nandoon. Nagpakita siya. Yan, nasa isip mo lang yan. Malinaw ba? At tigilan nyo ako pag may nakitang paro-paro dyan. O kaya butiki o ipis. No? Huwag nyong i-ano yung asawa nyo, anak nyo na naging ipis o naging daga. Wala na yan. Minsan, nalagyan nyo pa nga ng sisiw, di ba? No? Ng sisiw, yung kabaong. Wala na, hindi na. Pero yun nga, yung buhay, yung talagang hindi matahimik. Yung buhay, yung patay, pag namatay yan, mananahimik na yan. So yung buhay ang hindi matahimik. Kaya matutunawa tayong mabuhay ng ayon sa aral at turo ni Jesus. Katulong natin, gabay natin ang mahal na Birhen ng Solidad. Amen? Magsitayo ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sambitin. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din naman ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aali ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari, upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa
sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan, na pagkalooban mo sila ng puso ng tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. At ang lahat ng misang pasasalamat, natatanging intensyon at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad, inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y na mula sa iyo, muli ihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin igalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan, Diyos po sa walhati ang langit at lupa. O sana sa kaitaasan, pinapalang narito sa kalagan, Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, o sana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
maliban sa aking mga pagkukulang. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At ihadya mo Amen. kami sa lahat ng masama. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.